Isa na marahil sa malungkot na parte ng buhay ay ang mga pagbabago na kung saan napapaisip ka kung may silbi ka pa. Kadalasan kasi kapag ang mga kakayahang ating taglay ay unti-unti nang nawawala o hindi na natin kaya, para bang sa paningin ng iba, kasama nang nawawala ang ating halaga o silbi. Naalala ko ang isang pagkakataon na meron kong nakausap na mga senior citizens. Sila yung mga dating aktibo sa lipunan, may mga hawak na posisyon, aktibo at talagang kagamit-gamit nung panahong hindi pa sila nagre-retire. Kaso nga, tila biglang bumagal o para sa iba nga, tila huminto ang takbo ng buhay dahil sa nag-retire. Nabawasan ang mga gagawin at pati na din yung dependence ng mga dating kasama sa trabaho ay nawala din. Bagamat hindi dapat, pero pag talagang biglang pumreno ang buhay, kaya nakakadisorient. Sanay kang laging may hinahabol tapos biglang ngayon ay parang wala na yung dating pinagkakaabalahan. Minsan sanay ka ding may naghahabol sa'yo. Tapos ngayon parang kahit may maghabol, okay lang. Kaso lang tila tahimik na ang mundo at nawala na yung mga kaabalahang dati ay nagbibigay kulay sa mundo mo. Ang silbi nga ba ng isang tao ay nawawala kapag ang kakayahan niya ay unti-unti na ring nawawala? Ang sabi ng Bible, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y tinalaga na ng Diyos na gawin natin. Maaari nga na merong mga pagbabago, may mga pagtigil ng gawain, pagbagal ng takbo ng buhay, pagliit ng demand sa iyong kontribusyon o presensya. Pero hindi nangangahulugan ito na sa harapan ng Diyos ang halaga mo ay nabawasan. Ang pagiging masterpiece mo sa harapan ng Diyos ay hindi nababawasan dahil lamang sa ang mga ginagawa mo ay nabawasan. Minsan di mo namamalaya na merong mga buhay na patuloy na na-encourage dahil sa iyong katapatan. Maaari din na ang klase ng ministeryo na iyong ginagampanan ay nagbabago ayon sa bagong season ng buhay mo, pero hindi ito nangangahulugan na ang halaga mo ay nabawasan. Umasa kang patuloy na ang bawat buhay ay mananatiling mahalaga dahil sa mata ng Diyos, hindi ang iyong magagawa ang basihan ng halaga, kundi ang pag-ibig niya sa iyo. Asa ka pa.